will be sukat na hitapos, wala sukat na agumi na agiin sa mga katawang nanguyo sa kalibutan, kanang klase na tribulation, kanang klase na pagsulay. Dili na lang nato basahon tungod kay actually ikan sa 14 ingo na sa 27, pero atong basahon lang ang verse 20, 21, 22, and 20, lock up lang ta sa 27. Ingon din ha. And unless the Lord had shortened those days, no flesh would be saved. But for the elect saved, whom he chose, he shortened the days. So 21. Then, if anyone says to you, look, here is the Christ, or look, he is there, do not believe it. For false Christ and false prophets will rise and show signs and wonders to deceive, impossible, even the elite. Tanaragod, muhimo og mga signs and wonders ang mga mini nga mga propeta o mini nga Kristo. Nga naingon nga ako ang sitawagan ako ang bigatin san. Kanang mga nag-claim nga ang kaluwasan na akalila o sila tag-iya sa sanlibutan. In the last days, meaning to say, may suna na sa last days. Agree or not? Like it or not, naanata sa last days. Because there are false prophets nowadays. Kalma-kalma ka ita. Dili na nato kakasabta ng ikaw sa pangagamhanan. Dili na nato ang kakasabta ng ikaw sa kalimutan. Namurang nag-anong na o kalamutan. We are now in the last days. Whether we like it or not, whether we agree it or not, we are now in the last days. Then, and show signs and wonders to deceive, even impossible, even the elect. Sa ato pa, maawat, malingla, katungulay Kristo. But even the elect, maawat pagyapon, malingla lang yan. Ingon din yun, impossible, even the elect. So sabihan magimog mga signs. Duplicate pa yan yung agaway, magimog mga signs, mga katingalahan ng mga kuwan, mga sinyalis, yung mga katingalahan ng mga butang imuon nila. That even the elect, will be deceived. But take it, see, I have told you all things beforehand. Gisulti ang tanamo. So wala pa muabot ka na ng butanga. That's why, God, diligin mo lang si Lord. Pag makigstorya ka na to, diligin mo lang si Lord. Warning ka na to using the vessel, using the spokesman. Ganahan tag sa dili, maminaw sa magwali, nga bod ka ay may so it doesn't matter. Ang importante, kisulti ang pulong sa Diyos. Ang problema, kung dili ta maminaw, moabot ang panahon, malisita, kay dili ta lingon, dili ta ready, moatubang anang klase na tribulation. Imani ang tribulation ha, kini nga klase nga tribulation, moabotay pa. Kung kini nga klase nga kalisdanan, nga moabot sa kalibutan, wala sukat. Gikan pa sa Old Testament, wala sukad. Sa mga propeta sa unang panahon, wala sukad na iagumi. Wala sukad na experience sa mga katawang lublob sa kalibutan. Pag-abot ani nga panahon, mo pag-iting ang panahon. Unsa na ang panahon na tanawin na itong may song. Sa 24, that in those days after the tribulation, the sun will be darkened. Dilim na.
muhatag kahayag ng adlaw, dili na muhatag kahayag ng bulan, ang mga bituon nga atong gaka-amaze sa iligangan, mga tagak na. Imagine natin. But we are so attached here. Touch ka ita, ani nga kalibutan. Nga kung man din ang kalibutan. Imagine that. Pagkatagap ang mga the stars of heaven will fall, and the powers in heaven will be shaken. Kung sa kahitsura na ito, magpanik ganit aning earthquake. Gapanik ang mga tao sa earthquake, gapanik ang mga tao sa baha, sa sunog. O sa pagkakinig ang mga panahon ng moabot. The heaven and the powers in heaven will be shaken. Ibabaw umos, mga uyog, mga tayog. Can you imagine kung may tawon ng mga tayog, kanang anong ipundar ng mga guwapo kayo mga balay, gasinaw-sinaw. Kanang anong ipundar ng mga kwarta sa bangko, kanang anong ipundar ng mga negosyo, kanang kanang mga atong i-treasure ng mga intelligence, mga titles. Pag-abot ani nga mga panahon na, kung sa hitsura na ito, then they will see the Son of Man coming in the clouds with great power and glory. And then he will send his angels and gather together his elect from the four winds, from the farthest part of the earth to the farthest part of the heaven. Namuntahan ako mga isungan na isungan din ako. Kaya namuntahan ako, why is it so important that we should be diligent? No? Diligent to make our calling and election sure. Kaya aron pag-abot sa mga panahon, niining ang mga klase sa katalagman, kay ilang kaitaanin na kalibutan and the things that are in the world, in spite nga naghatag ng warning ng Ginoo sa 1 John chapter 2, do not love the world and the things that are in the world. For the things in the world, the love of the things of the world, is not of the Father. Ang gugma na to, nga nakatouch kaita, niining ang kalibutan na dili ni, wala ni sa Diyos nga klase sa gugma. Love not the world, because the lust of the flesh, the pride of life, the lust of the eyes, is not of the Father. Ano man, mo hinungdan, asalan siya dan sa iba. Muni hinungdan, nga nag-twist ang original plan ni Lord, nga ang tao pupuyo o mo-enjoy sa presensya ni Lord dito sa kinarian sa langit forever and ever. But thanks be to God. Why? Kay nianhis siya sa kalibutan. In the form of man. Through Jesus Christ. Sacrifice himself, died on the cross just to pay our sins. Because the demand payment of our sins is death. Kamatayon. Kamatayon rin. Ni Ginoong Hesus sa krus. Ganun din kung importante kaayo aron nga pag-abot sa panahon na moabot na ni great tribulation na atong gibasa diri mga igsoon, dili ta mastapon, dili ta mahulog, dili ta ma-destroy, dili ta mapapag intact ang atong calling, intact ang atong election. Gawin nga ng Ginoo, you have not chosen me, but I have chosen you to go and bear fruit. So ikaw igsuon, gitawag man ka, ang purpose nga gitawag ka, di lang kay, wala kay buhaton sa imong opisina o sa imong eskwelahan na maglingkod ka ra, na dili ganing ka-share sa imong tapat. The purpose why God has chosen us, so that wherever we are, makashare na about the good news about the Lord Jesus Christ. Dili kinahanglan sa mga Pastor Alvin kay gasa na. Dili kinahanglan na mo ang tutag kadalanan nga kita mo tanan. Dami ka ngadalan, dato ka ngadalan, gihat ka ngadalan, dili ko ngadalan. Dili kinahanglan mo igsoon. Your vineyard is your office.
Your vineyard is your school. Your vineyard is in your work, in your business. That's why we always take advantage the platform of the online. Kay sa tanan ng aspect, pwede ka guys, makashare, makasanya. At itong iaging adlaw na share din ako, nakaingon ko, grabe no, God is going to preserve you ay. Pagkabot sa panahon sa tribulation, He's going to preserve us. In what way? To remind us and give us a warning. May ito, He will, ingon siya din sa, look, here is the Christ. Magpasidahan siya. Pasidahan. Pagkakot na lang magpasidahan. Madumog kayo na tataw ang tingog ni Lord. Pasidahan. Ops! Pagbantay. Ay mga signs. Nagpugsisog ang mga tao nito because there is signs and wonders that performs by the false Christ and false prophets. Moingon ang Ginoo. Mabantay ni kong tingog ni Lord. Ops! Pagbantay. Be careful. God is going to warn us, no? Not to believe. Tingnan niyo, not to believe sa 19 yan. Sa 20. Not to believe. Diyan, ayaw pagtuo. Ayaw pagtuo kung na yung mga signs na makita ninyo, mga wonders na makita ninyo. And then, He is going to shorten the days. Grabe. Lord, salamat kayo, Lord. Pag mapunta ng panahon na rin, Lord, salamat kayo. Iyon kong sultihan, iyon kong manila, iyon kong painunuan. Uli, dapat magpasalamat ta. Pag abutan ang panahon, sultihan ta ni Lord, hunghungan ta ni Lord, nasa unahan, napuso sa mga tao, ay mga signs and wonders, nas naghihipo sa mga false prophets sila, pagbantay. Do not believe it. Tingnan nila, do not believe it. For the sake of the Lord David, ganun po nga, the days is going to be shortened. Alam ka, panalitan, dili na, mag-antos mo kita kay, kagiyom. Hindi na mga taga-sika ang adlaw, ang mo, dili na. Ay, ang mga taga, mananong kami sa nasa kay, anong dili ka malisong apil sa kanang pag-shake sa kaibutan, no? Manabuta. But the days is going to be shortened. Mupon yun ni Lord ang adlaw. Kaya nga din ako, kundi bupon, no? And unless the Lord had shortened those days, no flesh will be saved. So kinahanglan mo po ni Lord para nga, pinagin malas. Dili na ng mga matay. Oh. But for the elect sake, ang mga elect, ang mga piniling katawan, when we say elect, those who enjoy the grace and mercy and love of the Lord. Those who receive, no, from the day that they receive the Lord Jesus Christ as Lord and Savior, they enjoy the grace, the abounding grace, the mercy, the love. Those are the elect. Motong mga katawan, mga piniling katawan, na dunay personal na relasyon kang Kristo, na moingon si Jesus Christ na ako na siya. Ako na, well done. Katong pagbanting na ito katingong, well done. Dapat ato na siya nasangkulo. Kanang, kung ano nakatingog sa atong pandinig, kanang familiar na nakatingog, kanang point, kanang punto, kanang pulong, na familiarize na nato nga, kanong ka nato nga, every time, kahimot ang buluhaton, the motivation of the heart is for His glory, and then afterwards, mabati na nato, well done, my good and faithful servant. Dapat ato na lang na-familiarize na, sige na nato malunggan every time na na ay buluhaton na ipabuhat sa Ginoo sa ato. Sometimes, lisod kagit kahay. Kaya mali ba na itong my soul? Kaya may will done natin. Praise God. Hallelujah. Thank you kaayo sa imo still small voice when you whisper it in my heart and in my mind. Siguro,
na ay mga gagmay kay mga butang nga ipabuhat ni Lord sa ato, pero kakaligtaan nato. Why? Because we are so busy doing our own agenda. Wala na tayo pag-care sa buhay. Just plain lang na kanang amang nga bata. Tagain ang panta para pang charity. Unya, to the extent na ang imong panta 100 na lang kapit. Ang pila man ang Jollibee karon pinakabarato. Wala na ko na kayo balo. Pero 100 kapit na lang ang imong kwantaw niya. Grabe ang prompting ni Lord. This is a testimony. Na ay mama, na ay nalabit-bit mata, nagsakay napit sa bulwa. Ikan ko sa Yarisville. Ang akong kwarta is 100 na lang kapit. Ikuragit makauli ang balon lang. Nagsakay ang bata, natingali ko kay, dihon ka dyan ang sakyanan sa kanang bulwa ng akong Jollibee. Pero ang bata na yun, tudlok yan Jollibee. Naan ko sa akong tukuratan din. Kaya lang baka ang mga lagyan ulit sa sakyanan. Kaya nakigo naman din mo kaya na isakay. Abin yung mga isuan, bihilap ako sila sa hilak ng bata. Ningon na yung mga ang bata ni mo itsao ma'am di siya ka istorya laro ka kung nga abantula kay siya tulog niya Jollibee niya ana niya ala niya mama so and the Lord start molding my heart tagay bagande garisis ko kaya ako na Carmen, tama na nga ako isakyan. Magsakay ko kung Carmen, pa yung makanan, balulang niya, cruising, sakay ng buksikan. 3 rides pa nga akong tag-uunang nga plate. Abi niya may sungagit, kailapon kayo ko, because ang bata ko nagsiguraya yan ng kaedad. Hila ko ginabata. Tungkol sa paghilakan niya, hikan ko iwa, pa yung Carmen, nakatulog. So karon, ako kasi sa Carmen, di mata na balik ang bata. Abi niya may iso, di ko makapagitan na itulong sa mama. Ang mama, medyo taas pa kay pride. Ay naman, sadili, para sa bata. Para sa bata. Kamata mo ng bata, yeah! Naawag na ng Jollibee sa paminta. Ilabay na sa sakyanan niya. Itulong na po na niya. Ma'am, Jollibee. Baka na ang bata. Haliti ang bata. Dili ginawagan sa mga grabe rin yung maigsoon. Small things means a lot to the Lord. Pag-ihan ka sa Ginoo ang bata na nakuhatag yung maigsoon. Because ang usa sa mga butang na mga stoppage sa panalangin, kanang naipabuhat ang Ginoo sa inyo. Kaya ipabuhat si Ginoo sa ato nga mga simple kay kamay kay mga butang, pero ato lang kapalapit. Kaya sa tumangan si Ginoo daw na siya. Daw siya o points. Pati nga lang mga nga hatipod, matingalata mga prayers dili sa because there are small things, there are little things. Dili nga sa pagpadako. Abi niyo pag naaw na sa army na ihap ko sa sinsilyo na iso iko ba kayo ihap ko may iso iko kagit kayo sobra ka sinsilyo makaabot ko balik. Praise the Lord. Pero kakabati ba nato ng iso hindi ko na ginuwil ka. You are faithful in less. You are faithful in much. Kung sa kamay ng mga utang mo na iso, dili ta mapilan. Dili ta kasaligan. Dili ka pasitunggan ng Diyos sa kamay ng mga utang. How can the Lord expect us na masaligan na kung tagapagtagmadag ko ang mga utang? Kung sa manalangin kamay, dili ganito, dili na ito mapasilungan ng Diyos. Dili na ako ma-honor ang Diyos. Kung sa lalang ko tagaan ta, o dagko naman panalangin. Laban. E kung sa gamay ganyan, dili ganito akong piyanan. Hallelujah. Okay, so, kung namusahay dili na, dili kakapiyanan.
dili ko ihatag kanimo, dili kamapyanan. Hallelujah. That's why we need to be diligent to make our calling and election sure. Aron pag-abot niya ang panahon nga tribulation may so na ano na nato ang ato kaugalingon karon palangdaan. Karon palangdaan. Imagine that, kung sa gamay na mga hitabo, gagmay na mga gahitabo sa kalibutan karon shiver na tausahay, ulan lang kusog. Testing. Dili ka nakahipos mula doon. Testing, dili nakakasimba, dili nakaka-appeal sa fellowship, dili nakaka-appeal sa... How much more pag-abot sa mga nagko na kaya ng mga testing o mga pagsulay? Dili makahapon ang Diyos. Dili yun. I have told you already. No, but take it. Pagpantay, nagtanawa. Because I have told you all these things already for him. Yun ang Ginoo. Sa 23. Unsa mga shepherd, unsa man ang maka-stumble. No? If you know these things, you will never stumble. You will never come. Karoon palingaan sa may mga butang na iso. And most of the time, ang atong nag-i-undergo ng mga kalistanan, pagsulay, problema, kawan, kasakitan, because of our carelessness. The reason, because not careless na. That's why for every carelessness, there is always a consequence. Normal na. Nagdamagod ka, munang kahitabo. Muna ka sa gara, kahitabo. Why we suffer? No? Ka-suffer ta kaisdanan, tungkol sa consequence sa atong mga pagdagham. Pero whatever suffering that we're going to suffer in the future, whether it is a great tribulation or ordinary tribulation, rest assured that God is going to preserve us. No? Tanawa. He's going to preserve us by giving us a warning, by reminding us, and ikaduha, by doing the days to be shortened. Mupon niya sa ato pa kung bulan, kung span of days ani mahitabo ng mga hulog ang mga bituon nga di na magsiga ang adlaw sa eclipse ng daan galisod na ta kagaday kayo nga gahitabo sa eclipse nung sa ulan na muli na magsiga ang adlaw. So, instead na datakabalo for how many months or years mga dapat unta, but sa mga elect saints, sa mga piniling katawag, i-shorten niya for the sake of the elect. Tanawa inanak ka may gugmaw ng Diyos. Then pag-abot pagin sa 27, no? He is going to gather all the elect. No? Iyang i-gather. Kung sa may purpose na i-gather niya, no? I-gather niya from the four winds, from the farthest part of earth to the farthest part of heaven. I-gather niya. Tipuko niya ang mga piniling katawan sa Diyos. Kung sa may purpose? To cover them, to protect them. Diba? To protect them. Kay bisan pag di apas lang niya kalibutan. Di apa ang mga katawang pinili i-preserve paghapon sila ni Lord. Muna tinatawag nga the remnant. Kung na remnant sa Israel, during these times, na ay mga remnant ihapon. Nagtanong, mahibilin yun na that God is going to preserve them. No? So, grabe ang hatag kong kadahasig ni Lord sa dihang ako ning nabasaw na isunta na ko sa morning devotion mo isun. Kung ka, Lord, salamat, you're going to preserve us diyan. Sa pagpaita mo, ginasulti. Actually, ang Matthew chapter 24 o ang Mark Luke chapter 22, naghiskop din na mahitungol sa mga klase sa pagsulay na grabe yun mahitabo sa umabot ng mga panahon before
the Lord's second coming. So, mauna siya hinungdan, no? Mauna siya hinungdan na kinahanglan na we have to be diligent. We have to be diligent to make our calling and election sure. For if you do these things, you will never stumble. I mean, may so importante kayo likunon nato ang atong pagtuo ni Kristo aron di kita mga pulo pag-abot sa panahon nga biya kita sa atong faith. Karong panahon na daghan biya sa atong faith. No? Mahitabo, there will be falling away from their faith. Isulti gihapon na diri sa mga signs of the coming of the Lord Jesus Christ. Na naghanamiyak sa ilang pagtuo. Di ba sa unang panahon din ko si Ginoong Hesus, naghanamiyak po kay Ginoong Hesus, kaya ano, dili nila ma-take ang kalalong sa kaalam na napanggawa sa mouth ni Ginoong Hesus. Many has departed because they said, this is a hard teaching. Kaya na mga tawang, kaliso po kaya rin, namiyak mo ba? Ingat si Ginoong Hesus ka mo, hindi mo mamiyak. Gina niya mga apostolis, i-challenge niya mga apostolis. Ingat si Pedro, dili ni mo biyak kanimo because you have the words of life na ang kanimo ang pulo sa kinabuhi. Ingat si Pedro. The same way by soul. Karong panahon na, before the coming of the Lord Jesus Christ, dili makasugakod ang upang mga tao na dili establish ang faith ni Hanggang Kristo. Mubiyak yun sa pagpangalagan sa Ginoo. Dili ka nautay sa mga pagsulay, mga paglutos, mga ordinary na mga problems, huwag kwarta, kawadon, kalisod. Dili mo lang utay sa pagpangalagan sa Ginoo. Paglutos, pagbihay-bihay, paglibag, dili mo ako niya mo bagay, ako ay gabantayan, kagmay nga mga pagsulay, ubiya sa pag-alagad sa Ginoo. Instead nga may mong challenge, no, using it as an opportunity to hurdle sa mga, meaning, nakalabag ko ani, naka-hurdle ko ani, level ito, makapanya ko ni, kaya nakaya man, ang level 3, mamaya. So, it should be an opportunity to gauge. Kita mismo makagauge nga. Ay, nagtubo ginagin ko. Ay, kung wala ka, ay, tiklohod. Usahon. Di nakabangon. Knockdown. So, importante kayo ngayon. So, no? To make our calling and election sure. Pag-abot na nga pa ng preserve tayo. Then why is it important? No? Nga naman yun. So atong isgutan may so nag-bless kay kung ganito sa Sunday school tungkol kay lahat ay significance ito na na-reminded ka sa basic yun kaayo ng kaluwasan na may abot sa atong kinabuhi. The significance of the field is the kingdom of God. As simple as that. Ang yan sa ginarihan sa Diyos na diha sa field na ay nakaadto dito na wala kita nag-expect. Lang sa mahitabo silang kinabuhi. Kita, ginlano na rin nato sa gamay pata. Kani ato, iplano rin. Mudo ako sino. Dahil pagkawan, kung naay mo doon sa ako, silan ko, dapat na ako si Luisos. Wala tala. Kaya kung kapili mo, taluin mo ito, tapos dagat, wala ta-resibahan. Di ba sa daan na ito, kinabuhi, we do not plan to accept the plan of salvation. Wala. Kaya atas kalipay, luling hayaw, ipaylo na ito ang pagsimba. Wala. Pero ang tao nakaabot dito sa field. Pag-abot niya, wala lang ha. No, the field signifies the kingdom of God. O yung pag-abot dito, nakakita siyang treasure. Nakatong treasure, ginagawa dito sa maong field. Gina-treasure, that's why the parable of the hidden treasure. Itaguan dito. Pag-abot niya dito, nakaplaga niya, nakita niya ang treasure. The treasure, the hidden treasure is salvation through Christ. Nakaplaga niya. Sadya nakaplaga niya, gitaguan niya. Actually, when you hear those treasure, no, it signifies that he hid it in the heart.
Kita sa diyan, nakablagan ako si Kristo. Ama na ito, ikot tayo si Jesus. Asa si Jesus? Ito sa langit? No, nasa yung heart. Itaguan mo sing-pasing-kasing. But in order to be diligent, no, to make your calling and election sure, imong gagimpiton. That's why you're willing to forsake all. Ibalik ang tanan. Yan ang tanan. Forsake everything. Just to buy that field. Paliton ko na. Ang papasabot may igsoon nga, for the sake of following, discipleship, for the sake of following Jesus. Nahala sa iyong kasing-kasing si Jesus. But it is very hard to deny everything. To leave everything for the sake of following Jesus. May apahutan ang asa si Jesus, nasa mong heart. But listen kayo forsaking everything for the sake of following Jesus. Pero ang tao, nahanasing kasing-kasing, pero kinahanglan higpito niya. Kinahanglan ibaligya na ko ang tanan. Are we willing to forsake everything? Our titles? Our money? For the sake of propagating the gospel? For the sake of helping the church to grow? Natay fundraising. Are we really? What we have? Sina sa ato? Strength? Time? No? Not only treasure, time. Talents. Na ano ni dili na pagkita ang tagya ni inyo, ang tag-iya sa field, kitaguan dito. And here we are, nakaplaga na ito. Nahala sa ito kasi si Jesus. But the true disciple, the true follower, mag-aids na ito so. Mag-aids, kita mismo. No, kita mismo mga gates. Labaw na ang Diyos. Masukod kaayo ni Lord. Masukod. Kung giunsari mo pag-treasure, ang treasure na napuplagan mo. Kung giunsari mo pag-tratar, si Ginoong Isus, na imo na mga ipapuyo sa imong kasing-kasing as Lord and Savior. Na nakahibalo naman ta, what is the heart of Jesus Christ? What is really the heartbeat of Jesus? What is the heartbeat of Jesus? Go. It is for that cause that He died on the cross. Dili lang para ikaw lang maluwas. Dili lang para ako lang o siya lang. Kundi para ang tanan mo kahit paano. Aron pag-abot sa langit, dili mag-accuse ang tao nga, Lord, wala magkukukaroon mo. Tapat ko ini kuan, pero wala din ko nasulti. Classmate niya, pero wala din ko nasulti. Dili ka-accuse. Dili ka maiwanan. Kaya ipadala ko si Janelle, ipadala ko si Ramon, ipadala ko si Alma, ipadala ko sila Jerkel, sila Mia, ipadala ko. Ano po sulti? Ang problema meron wala man ko lagi nila sulti. Seriously. Are we willing? That is the significance sa gisgotan na feeling treasure, hidden treasure. Hinaot ka, ato ibutang isa to kasi nga, the purpose why God has called us, mao man daily. Kaya bitaw, na-mention ka ganina nga, what are you living for? What are we living for here on earth? Kung sa actually, para madato, para trabaho, para mong increase ang posisyon, yung madagko, increase mo na yung sweldo, inaana lang. There's nothing wrong ba yan sa mag-inaana na mag-aspire. But secret nga, sa imong pag-aspire nga muna po yung posisyon, na pag muna ko ang mga sweldo, matabangan yun na financially ang church.
para magpalapad pagiblugan. No? Para ma-spread out pagiblugan. Pero gamay ra kay sa tanan ng gagatuman na ng mga isod. Pastor, i-pray ko na magkuha na ko ng posisyon. Na ma-promote ko, Pastor, na magkuha, Pastor. Kay kung dako na kong silbi, Pastor, mutapag ito, church, dahil na kayo na ng mga isod. Talag sa lang yan. Malimang mangunta na yan. Pananata sa peak of success sa atong gitinguha. Malimot na dahil ka na. Ay, nagpa-pray ko, Pastor. I-pray ko ni Pastor. Kaya na yung pray request ko. Pastor, bigyan ako lang. Kaya na ako nakaposisyon, Pastor. Kaya nga, nagtaboy na na may so. I-pray ko ni Pastor. Di ba, the prayer of the righteous availeth much. So, i-pray po ni Pastor. Pamilya mo ni Lord ang pray ni Pastor. Di na galing ka testimony. Pasalamat sa Ginoo na promote na nago ang sweldo. Doon di may nga ng Pastor na pagla na ko i-pray. Batik din sa'yo Pastor, may na pagla na ko i-pray. Di naman makita si Manapisi naman noon. Kaya bisa gawin ko magtrabaho noon. Ay, pagla na ko i-pray. Naapaw tato karong kasi masimba mo tato. Karon nino ni nakasimba nga busy na sa posisyon. Na Pastor ka ng ako negosyo i-pray Pastor na mo kuan yun mo bukad. So pray Pastor bukad po ni bukad yun ang negosyo. Grabe, no? Nagpaspera ang negosyo. So hinay-hinay nasimba pa nagpantay sila na dami kayo milyon-milyon naman ang mga hindi naman nag-isimba. Nag-isintahan sa pastor. Brother, kumusta man? Kumusta man? Na pastor ka ng grabe kayo, pastor, sinsato ni kaya nga negosyo. Praise God! Na. Pero di naman kapakasimba. Diyan na pastor, visit kayo sa mataran. Ganun ka na kayo mga branches. Muli. Nga, nagadako ang akong kapital niya. Isudsad kayo, pastor. Dili ako hatag ng tithes. Kaya ako na kayo ng tithes. Million, pastor. Na dili na po, ina na pastor na. Sige lang, simba lang. Kaya ikaw man importante. Then ikaw sa akong pangandoy na makita ang church. Dili ang imong tithes. Secondary na lang yung tithes. Diyan ka lagi, pastor. Pero busy gid kayo. Busy gid kayo, pastor. Busy. Being under Satan's yoke. No? Batay ito sa busy. Kasi di mo pero rin na busy ko. Kasi rin busy. Busy gid kayo, pastor. Sige. Mag-pray ta. Pray ta. Pray na sila. Pray na. Lord, ikaw man ang kapanalangin. Salamat kayo ipanalangin na rin. Pero Lord, nag-pray ko karon. Kuha balik ang panalangin para makasimba siya. Ay, pastor, ayaw na, pastor. Musimba na ako, pastor. Musimba na ako. Magkatag na akong tangis, pastor. Pastor, yung pastor. Kaya seryoso ka na, pastor. Lord, kay mas importante yan ka lang. Buhian na lang ang panalangin. Lord, ang importante makasimba siya. Naluha siya. Puli kasi pastor, ayaw lang yung pastor, Musimba na ito, pastor. Matag na kong tais. Inanang tao. Hallelujah. So, actually, mga igsoon, sa dihan ni Ingon, si Pedro na, be diligent, no, to make your calling and election sure, for if you do these things, you will never stumble, you will never fall, you will never be destroyed, you will never fail. Actually, duhatagin kamutang may so, how to make sure our election, our calling, and election sure. How to make our calling and election sure. Manang pangutan na may so na, duhatagin kamutang, basic yung kayo sa natanan may so. Actually, ang tumaga ng may so, it is all about growth and fruit bearing. Ang imong pagtubo will give a confirmation, no? It will confirm
that you are really called and elected one. Kaya imposibleng dili ka magtumo igsoon. Kung gitanong ka diha sa vineyard sa Dios, tanaman sa Dios, magtumo ka. Magtumo ka mga igsoon. Dili ka permanente spoon feeding. Kaya i-spoon feed ka din sa church, pero inside, you're going to be spoon fed by the Lord, but when you go outside, ikaw na po, manungit dito. Ikaw na po magsangyaw. That's the very purpose. Nga nung ipatubo ta ni Lord. No? Nga nung ipatubo ta ni Lord. Kaya ang atong pagtubo needs to grow. Our faithfulness, kaya kung tanaw na itong may isuon diya sa 2 Peter chapter 5, chapter 1, verse 5 to 7, iskutan nyo diha ang pagtubo, may isuon, iskutan ang pagtubo diha. Ingon diha sa 5, no? But also, for this reason, giving all diligence, add to your faith, virtue. Kung magtubo ka, ang imong pagtubo, dahil mataba ng ang virtue. And then, to virtue, knowledge. Kung ano yung virtue, taban ana ang knowledge. Tubo po ang kay balo. O magtubo ang kay balo, o ana ang self-control. Kay balo naman ka. Kung saan po sa Diyos, naanay self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. Kanatanan, hinay, makita o magtubo. Oh? To godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Imposible kayo kung ikaw, tinood kang Kristohano, that you will never learn to love your brother and sister. He ain't heavy because he's my brother. Hindi siya bugat. Kaya suuna mo siya. Abi ninyo, it is only then that you learn to love the person or the sister, the brother, when you learn to love the Lord. Kung makakaton ka kay gugma sa Ginoo, may gugma sa Diyos, makakaton ka kay gugma. Imposible kayo na mahigugma ka sa inisip ka tao or di ka mahigugma sa Diyos. Tuwag ganito, that's the greatest commandment. Una kang mahigugma sa Diyos, o kaya ka mahigugma sa inisip ka tao, susama sa iyong pagigugma sa iyong kagalingon. Do not claim that you love a brother, a sister, when you do not love God. Di hapyan magsugod mo iso na dayon ka makalern, ayan ka mangunga. Then, ingon pa niya, asa na to? For if these things are yours, ingon niya, kaya kung kining mga utang na naanapanin mo, kung yan nag-abound pa yun, you will never be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Dili ka mo mahimong barren, unfruitful. Kung kini nga mga butanga, kaya magsunod-sunod naman yan. O, pepino, mga gugma. Gugma, yun unas na, makita na ito. Fruit of the Holy Spirit, why is it? Number one, yun, pinakauna, first and foremost, na mo bear fruit. Ngayon wala ka na ang peace. Ngayon wala, naguna yun ang gugma. Kaya yun ang bating permi sa gugma. Una yung gugma. Di follow na yun ang peace, di follow na yun ang joy. Sunod-sunod na yun. Inana na siya magsunod-sunod. No? So, kaya nga naman, mawali siya actually. This is how we confirm that you are really called and that you are already elected by God. Kay dili ka gyud mastambol, dili ka mahulog mo iso. Katong mga Kristohanon, sorry to say this, katong mga Kristohanon nga gaka-stumble or ga-backslide, maybe the reason is wala gyud nila dawatas Ginoong Hesus sa ilang kasing-kasing. That's really the answer. Masin wala, kanami kang gala lang sa sulok. That's why there is a church, kanunay yun, back to square one, sa pagkukay na kanang simba. Kung
wala pa din mo gidawat si Ginoong Jesus because that is the beginning of the work of God. Diha yun magsugod pagtrabaho si Lord. Sa din, dapat ito si Ginoong Jesus na mo personal na Diyos. Bisan, dugay na nagsimba-simba. Mayon yun ko, tudluin ang DSC. Kabalugat na sa DSC, basic steps to Christianity. Padawatan yun kang Ginoong Jesus. Kung mudawat siya. Kung dili lang niya i-reject. Because that's the beginning. The starting point. So, do not expect self-growth o fruit-bearing. Ayaw yung pag-expect na magtubo ka na sa alam kay Manong Grasya ni Ginoong Jesus kung wala ka nagsugod sa ulo. Kung wala ka ni Abia, starting, no? Starting point nga nagdawat ka kang Kristo Jesus. May mo personal na Ginoo malulubas. Yung pagsugod ang tanan. Then afterward, they had the dialogue. Anam-anam. Kung ningon mo kayo, posible kaayo na dili mo ma-confirm ang imong calling and imong election, no? Dili mo ma-sure, mas kalibutan po ang sinultihan sureness. Kung wala ka, kung dili ka magtubo, kay magtubo, imagine that the Word of God is life, no? Spirit. Life and spirit. The Word of God is life and spirit. Meaning, niamot pa na sa imo. The Word of God became flesh and dwelt among us. Nagpuyo sa atong kinabuhi kasing-kasing. And we beheld His glory. Sa puno na ako, there's nothing wrong kaya mo inanda. Give the glory back to God. Or, kanang sentence, I give the glory back to God, or I give the glory to God. The same na. Dili na ka na pagkita mo. Ang himaya niya mo sa imo. Sabi ang niya mo si Ginoong Jesus siya, wala ba kita yung mga anak. Lord, I am not worthy of honor. I am not worthy of blessing, but you bless me. I am not worthy of your love. I am not worthy. Dili ko worthy na loso. Dili ko worthy po yung aming Lord because you are holy. But, di ba yung ka, Lord? And this is it. This is the evidence, Lord, na ang mga butang kanila ito kanila ko masabtan ko na kanon. Kunya, wala mag-burden sa una nga, mutabang sa mga ito, kanon na na-burden. We need to say, nagtubo kay Igsoon, damong na kay Igsoon. Praise the Lord, pagtakan na ito ang Ginoo. Hallelujah. Kaya ito, simbal mo luting ko, ano mo apil pa mo sa mga prayer meeting, fellowship, mag-contribute pa ako sa church, sa mga needs. Basahin mo, simbal lagi kong Domingo. Walang itawag sa mga pastor na bench warmer lang. Bench warmer. Walay burden, walay heart, no, to support, no, inana. So, mga isalingon na siya, it's a matter of kanilitang, on how to make sure our calling and election, no, grow, no, we need to grow. What do you see Peter gahapon, chapter 3? We grow in the grace and knowledge of the Lord Jesus Christ. Kinanglan magtubukulot na diya sa kaalam, kung kay palumay itong ni Jesus, nan, kung wala ka nagtubo diya sa kaalam, kay balo, diya sa grasya, no? Diya sa grasya, kung saan ko nito na ito, pag kinabuhi, uban sa nagyaong grasya, kung wala ka nagtubo, walang pagkain problema, magmok din na, walang grasya. Pag walang pagkawa, walang sunod facilitator, wala may grasya. Nagmok-mok na ngayon na kay, wala man nagtumo sa grasya. IBI na wala man nagtumo sa grasya. Nung bagay ta, pero ang grasya nagtubo diya sa imong kinabuhi, ang kahibalo may tuon kang Ginoong Hesus. Kung kinsa si Ginoong Hesus, nagtubo man diya sa imo, na kinabuhi man diya.
kung naudon ka, sige lang. Ang importante, Lord, kayo palog ka kung sa itinukos. Mga inana, mga dili ito ma-insecure. Dili ito mag-justify. Ang tao, naman na. Di ba, sa importante, Lord, nga ikaw tayo balik. Diba? So, dapat, magtulong kita. And then, we need to bear fruit. So, mamungang kita. Sige, mamungan ta. Dili ta matingala na batuhon ta. Para wala sa kakahoy, ganay dagang kayo, bunga, batuhon. Inaanap na Kristohanon, batuhon sa mga pagsulay, FBI, bugal-bugal. Dili matingala mo yung song. Tanawon ta. May nga na nag-away, kung dili man mo ilimot yung mga Ginoong Isus. Sabi, orang huba si John. Lord, ako rin pangtangan ka na. Nangalaga, nag-bless mo siya, pero panalangin mo, malaga. Inahanak ako na mga Kristo na nun kanon. Sometimes, Kristingan ta, sa kadagayan, sa abundansya, sa kawadkod, sa problema, walay problema. Talang, in all angle, sa klases kinabuhi, Kristingan ta, malaga pagyapon ta. Gusto pagyapon ta, mag-hallelujah, praise the Lord. Kaya pa talaga yung klase ang tao sa kalibutan. Yung pobre, dato, pobre, dato. Tisingan na may suon. Kung na'y kwarta, mga lagad pagyapon, umukat pagyapon. Kaya may ukang na, no choice na yan, wala na kay panalangin, wala pa ito, di bakit mga lagad. Naiuban, mas kawan-un, tutut ka Ginoo. Kung yan naiuban, sa kaabundansya, malimot mas Ginoo. Diba? Naiuban mo na sa tanang aspect, Ginoo lang good, tistingan, yun. No? Naiuban nga, taliwala sa balatian. Alam nga yun kahapon, kung naiuban na kung mabalatian na kahapon, ang mabalatian na ganin, na naisakit, mundang na sa pagsimba. Inaanak na kagamayan niyang pag-ilang ang Kristo. Amin ako kung Kristohan na Pedro-Process na. Really? If you are a follower of Jesus, a servant is not his master. Follower mo ka. Your comfort zone is not here on earth if you are a follower of Jesus. Nano na si Jesus? Aroy. Masarangaran magaling na kay pagkatawag na sa Ginoong Isus ipagtawag sa pasungan. Wala rin siya na-insecure. Antay nila mo si Ginoong Isus. Nga yan gini kanang gaybi ayon kay panday ra lagi. Wala kwarta, wala na mo gini kanan. Pero wala siya na-insecure. Why? Dapat na pagtawag mo insecure. Di na ang tawag nito tagabing lugar rin ang kalibutan. Because this is not our comfort zone. Ano dito kamay ko na we do not have that sense of belonging. Parang mga mo ka lang ta. Kaya tag doon. Dili, mga ka taga-diri. Taglangit, mga ka. Munang dili ka tag doon. Di ka rin appreciate ang ibang one, but you wanted to be appreciated. Do not expect that. Basta kayo naghimo ka. Sa ngayon mo, ang trabaho mo, wala na. Yung ang pulong sa Ginoo, do it as you do it to the Lord. Whatever you do it as you do it to the Lord. Do not aspire for applause sa kalibutan. Ma-disappointed din kayo soon kung ka-expect ka na yun. Ibig mo sa hindi mo, mas ang importante na buhat ka, naglibog ka sa inyo mo libog ko, you do your part. So, taid-tairon ka, appreciate ka sa dili, ayaw na lang na-expect, ayaw na din na. Basta naghimo ka sa trabaho na ngayon, trabaho. You do it for the glory of God. Na ay Lord, na ay Jesus kang natanaw sa imo. Actually, mag-promote sa imo si Lord man. Hindi ang kalimutan na mag-promote si Lord again. And He has the power to promote you. And the power to success na aragahon sa iya. The problem
sa mga Kristohano, malimot na dili comfort zone na po kalibutan. Dili. Gani na si Jesus mo, balik din ko akong tamo, John chapter 14, because He knows, kabalugin si Jesus. Now, from that time until today, kabalo si Jesus, dili ita comfortable. Dili ita comfortable. Mga katawan si Jesus, dili comfortable. Pag kinabuhi, hindi nga kalibutan. That's why yun siya, I will come again. O kuha akong tagit mo. Kuha akong tagit mo. Ano mo malipay na ngayon, sir? Baka na tayong galit mo. Balikin mo akong tagit mo. Ano ba din yung kumata ko lang yung kalibutan? Dapat mamutan na sa tugnaw mo na kasi nga bantog lagi tayo, Lord, kay gayang hirap mo ko. Tingin ko, pailit-ilit ko kasi magpakuan pa, hutulong na rin sa pailit-ilit. Di mo gina, yung grabe ng kamas-kamas, di mo gina, ay, dili lagi kayo tungkol ni Lord eh. Na, kung ang mga sinsugal, muna po ang imong titulo, kung niya mag-promote ka, may kalimot ka na kasi mo, ako pinahinom na na panalangin, kaya yan ako kalimot ka, kasi mamay mo nahinom na na, mabiyak nahinom ka na. Huwag mo na yung mamay mo nahinom na malaglag ka, di ka na mga kapiglangin. Nalili ko lang din ka na ihatag ka rin mo na. Kaya, di ba, sabi mo natin mga bato, sige na lagi Lord, sige na lagi Lord, sige na lagi pa, sige na lagi pa. Dili ka tadaw na ginasnipon. Ay, kaya nililipat. Hindi pa, lagi nililipat, hindi mama, nililipat. Dili lagi, kaya madaot ang ipon. No? Isang gusto sa papa na maglilipat ang anak, dili. Kaya madaot ang ipon. Madaot ang tit. Inana si Lord na sila, tagay ko, ani Lord, tagay ko. The Lord knows 100 steps ahead. What will happen to you? Dapat tayo ni-graduate, itaga regalo sa papa, sa kailan, yung yatag regalo. Pagkawa sa graduation, nag-joyride man sa mga barkada. Na-disgrasya, namatay. Di ba? Hindi ko na papabaybag lang ako kagayin sa kinan. Hindi nagaluhig sa kinan, ang akong anak. Parang itong kapabaligag sa kinan namin. May pagwala. Ay, grabe na. Wala ang pagbasol. Lahi ang pagbasol. So there are things that God will not allow us. Diharap naman ang diharap yun. Kaya diharap yun dapat. Kaya mula pas para na, delikado na yun. Delikado. Malaglag ka. Diharap yun na. Nanaway gusto. So duha, how to make sure you're calling an election. Grow. You need to grow. Or growth is the evidence to make sure you're calling an election. And the second is fruit bearing. You need to bear fruit. Love, peace, joy, long-suffering, self-control, gentleness, patience. Kabalo itong memorize na, probably mo magkasilid. Meekness. Diba? 9 gifts of the Holy Spirit. So dapat, pamunga kita grade school, pamunga na, di atong i-grade sa katong galingon ni Lord. Nagtubo ba ko, Lord, sa tanang aspeto, sa grasya, sa kahit balong mahitun kang Jesus, na ilang-ilang pag hindi nga luwas na ilang pag hindi. Mapanahon na masakitan siya, dahil hindi na siya tayo-tayo. Kaya hindi na mag-pray, no? Di na ito ka-tayo-tayo si Jesus, anak. Dahil ipalabi pa na ito ang atong cellphone. Dili sakitan si Jesus, anak. Mas ipalabi ni mong cellphone kasi iya. Kasi, storya na tanak, storya na tanak. Isa. Mag-scroll na cellphone. Agad, nagduka na taray. Pag-ari na naman ng scroll. Sekarang kayo sa scroll noon. Natulog na. Nagsige pamuhi si Jesus. Storya na taray. Natulog na na. Di ba? Di ka palain. Kapersonal relasyon mo si Jesus. Kaya yung kapersonal relasyon na tao. Di ka na imundangan. Di maundangan. Istorya. Di ba? Wala may istorya mo. Si Jesus ka. Kung makasulti pa si Jesus, may pagula na po rin mo naman ang Lord and Savior. That's what's in kasing-kasing.
Hindi ako ko rin mo istorya ako. Hindi ko rin mo tayo. Sige, panahon pa nga ako ngayon. Hindi pa ko rin mo tayo. Kako lang na sa. So, dili na gano'n, Lord, salamat ka sa pagkaon, Lord, yung provide kay. Kung wala ka nag-provide, wala, hindi karon ako. Hindi po kakaon. Yung sipong mo si Jesus na istoryata. Ato si Skrilla ng istoryata. Tabok na ng istoryata. Ano lang, persuanon. Wala ampo-ampo. Wala ampo-ampo. Ang cellphone, ang sulidan, utang pa lalo sa ulan. Pero si Jesus, hallelujah. Pero mga panahon na ako, dili ko perfect. I am still in the process of perfection. Pero para mapalabi na ako ang mga bilaton sa balay. Na-busy sa mga bilaton sa balay. Magpanlimpyo, maglaba. Uy, quiet time na ako. Uy, saan ba? Nasal, spot ko na, lasing ko na. Okay. Nagulat si Lord to prayer room. Wala. Ay, winarabang ako kaya ang dami mo. Na-miss ni mo. Pagkakapil na ito na. Pagkakapil, nagila ka rin. Lord, sorry kayo kami din namin ako nakag-quiet time. Siguro may gandang, saan ako pag-quiet time kung ako sa opisina, nagtrabaho. It's so old. Mahimo gihapon. How about quiet time with them? Mahimo na. Panahon din palinod to, ang istambay. O mag-CR ka. Tuta sa CR, manlakmang ka. Isukulog na yung gusto mo sunod ng CR. Uy, pagdali na siya, uy, pray ko. Dili, uy. As long na you lock the comfort room. Sige, kitawag ang comfort. Sige, kanang klase na room, mura gina na comfort room na daghan gusto mo gamit. Sure to kayo yung comfort niya. Pero, ang point sa guna ka sa opisina ba? Sa school. Diba? Baliw to, yun. Aman mong lugar na pwede mo mag-rest, pwede mo mag-storya ni Lord. So, okay. Mo ganit pray without ceasing. Gusto ka Google pa na. Dito mag-pray, ikaw pa rin magsisising. Mga joke-joke sa unang panahon. Kato gusto kayo maingon na, oy, tagalangit, indog na, kuot na sa bulsa, panahon sa kanang offering. Kaya siya nga, basura na ako'y joke. Prayer meeting may kasal, hindi ka siguro prayer, kaya wala pala ganyan ako sisising. Lugay kayo ko na ka, gets ba sa puti siya. Di ba basura, inag yung pray without ceasing? Lugay kayo ko na ka, gets no? Isa naman pray. So, ang baga sa mga igsoon nga, you can always communicate and pray with the Lord. Bisan nung nagsakay ka, Chief. Dalawa, tisingin nga nila, mag-pray ka, diha sulod sa sakyanan. Matingala na lang ka na marag kumuto na yung kasi kaluwi ka ng mga tao kaatwag ni mo sa mga pasahero. Ang kini, kaluwi makayanin nila, Lord, na mga utulo imong luha, luwi ka ni Lord, kung wala ni kaila, hindi makaila kanimo. Luwi ka, hindi kung ano mga matay kay may petno ni Lord. Lord, have mercy. Open the door. Tingala na lamang-lamang na anak ay tulog mo luwa kay ano, gigamit mo actually ni Lord instrument. No, to intercede, imbihat pa ng mga kauban mo mga pasahero, nililin mo yun ay mo, Lord, kapti ang kamon sa driver. Ihatod kami sa abong decision na safe and sound. Okay, naay mga driver sa ilang kuso kay padagan kita, we Lord, ikaw have mercy. Dili, kaya lang ni Lord, ikaw prisuanon, makasakay ka ng masakyanan. Kaya lang ni Lord, hindi ka nakasakay, kaya to intercede. Anong mga kauban mo mga pasahero mo, kimulagit na Kristo ba? So when you intercede, open the door, Lord, opportunity na kati sila. When we pray, God works. Just pray. Pray. Kung sa may pulos ni, kung sa may trabaho na ito, mga Kristuhan, ibutang beta ni Lord, hindi niya kalimutan. Una, iluwas na. Unya,
Ihatagan ang opportunity nga mag-enjoy sa panalangin ni Lord. Nga, ibutang taan nga kayo, taliwala aning mga katawan, kaya kung kahayag ka, nga, gigamit kayo instrumento, para nga sa lalakon, kay kadang himo kang flavoring, nga naapay, wala na makilutay tiyada, ang tanaw na kalibutan, pero tungod kanimo, nga service flavoring, naapay lamig ang kalibutan. So, sa purpose, what are we? Balik ko ng isa, what are we living for here on earth? To fulfill the purpose and plan and reason of why God has called you and elected you. No? 2 Peter chapter 2, verse 9, you are a chosen generation, a royal priesthood. Another purpose. This is the very purpose. Yung mga tanan ni Lord, what I am living for, sa may pulos na po hindi ka kalibutan, eh, puno na mas problema, puno na sa kasakit, puno na sa... Namayan, ako sa pawin pulos, Lord, kuhaan ako, Lord. Igsuon, pagkatakan, guys, tumulong ni Lord sa kinabuhingin mo. Hallelujah! Sa eskwelahan, pagkalagan sa tumong. Sa opisina, pagkalagan sa purpose. The purpose and plan. Isa-isa ha galing isuon pagkadaghan ni God. Pagpunta-punta, what's the purpose? Kaya nga ipabuka pa ni Lord ang iyong mga mata. Huwag ka nang ipagawas pang iyong tingog. Hallelujah. Kaya basin kung wala na ipagawas ang iyong tingog. Pare ka itong bata, gusto mo kawag Jollibee, naging masaktan, na gusto mo kawag Jollibee, magsigas ka. Anan, kaya wala ikagawas ng tingog. Praise the Lord, kaya dili ka amang. Gagawas ang iyong tingog. What's the purpose? Kadaghan kayong suon. You just have to count it one by one. Every morning. Every morning is tingin. Lord, pagkamakayo ni mo, Lord, na sa panahon na nagtulog ko, yung kong gibantayan, yung kong gikubiran, ano dili ka pa na basta-basta ang demonyo, dili makakawat ang demonyo because they're coming to steal it. To steal, to kill, and to destroy. Kaya niya mo muna panahon tulog ka. Kaya na. Mabita ni nanay, umani na naman taguntang. Kaya kawat ang ilang kinabuhi. Uya, pagmantani mo sa isabutan, hindi ka kapasalamat sa Ginoo. Kaya ganato, kaya na ito. Salamat, Lord. Wala ko nakawati kagabi. Na yung mga panahon, magpunga-pungata. Magpunga-pungata because Satan is trying, attempting to steal our lives. Pero hangtod dili pa itugot ni Lord, kuidaw sa ganas, kuidaw. Wala'y makabog. Ana bitaw, si Hope. Okay, kuwata na. Kuidaw, kinabuhi ay hilapti. Ako na. Lord, hindi pa nalanginan ako na. Sige, sige. Dili na mulimod. Dili na mubiya. Dili niya ikibod ang iyang pagtukan ako. Ano sila? Natistingan. Dapat inanap ko lang itong kinabuhi ko yun. Personally, grabe ang pag-undergo na ako sa struggle. Pero Lord, I have to confirm. I have to be diligent. Tinulog na tinawag ko ni Lord. Tulog yung kipili ko ni Tinulog sige to work out your salvation through fear and trembling. Walang, matanggal na mo yung so, Lord, lagi pagkikatulog. Pero di maging kanahong balitan. Kaya ikaw ang may katulog sa kinabuhi. Di na ko lang kinabuhi, di na kinabuhi. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live yet not I, but Christ living in me. And the life which I now, kinabuhi na ko. Karoon, dili na din, para ka na. Dili para na din, kang Kristo. Na dahil kung mga na ako, nagpakamatay. Kana, tulog ka na sa akong kaliwasan. You have to confirm your calling and election. Sure. Pinagi sa pagtubo o pinagi sa pagpamunga. Kaya ginakatanan, balindo. Thank you, Jesus.
Let's just open our heart unto the Lord as we thank Him and praise Him. Let's open our heart. Come on, Lord Diyos. Sa sulod na kasing-kasing. Lord, nag-aampo ako, alang sa mga kaisunan. May wala pa mo naman kanino nga nabis sa ilang kinabuhi. Ikaw, Ginoo, mahimo sa personal encounter kanila, Ginoo. Lord, sugdan yung trabaho, kinabuhi niya. Araw pagkapagsapanawang sa mga pagsulay, kalistanan. Makabalog sila o dili sila mapunta. Ipasilati kanila, Ginoo, ang continuous working. Continuous creating mo sa ilang kinabuhi, Lord. Salamat at salamat that you're going to preserve their lives. Pag-abot sa panahon sa mga pagsulay. Kalisdanan. Nga dili yun mas dili ma-asoy ang lasing na kalisdanan na maubod sa unahan. Nag-pray sa mga Lord sa mga Kristohan na nagharing, na ipaharing asunod sila kasing-kasing. Na Lord, kung galing wala nagtubo, ikaw magpatubo kanila. Ikaw magpapunga kanila, Ginoo, sa mga bunga sa Espiritu. Ikaw magpadagaya sa imong grasya, gugma nganto kanila. Sa mga nagtubo sa grasya kay Malo, nag-aampo sa Lord, alam kanila. Adayon mo sila gamiton, Ginoo, sa mga buluhaton na halapigitan sa kalima niyo. Gawas na padayon silang magtubo. Padayon sa atin silang gamiton diha sa pagpamungan. Nabi na Lord, sa mga chairman, Ginoo, sa mga kapunuan. Lord, nag-aampo ako kanila. Dili sulang ngayon mo silang ligtas na isang chairman sa organization. Dili sulang wala ka masayo. Ngayon mo silang ligtas na iana, Ginoo. Isip Pangulo sa kapulungan to fulfill your plan and purpose and vision of your calling unto them. Ikaw na kahibalong kanila. Chairman sa men, chairman sa women, chairman sa mighty. Ako silang iampo, ako silang itulo. Padayon, Ginoo, mamuhat ka sa kinabuhi. Kung nag-pray, Lord, sa mga tinamagin mo mga pastor, padayon sa Ginoo, imo ang process of fulfilling your plan and purpose and reason of calling them, Lord, and electing them. Dili sila wala ka masayip. Nagigamit ni mo instrumentos pastor sa aron Ginoo, i-ordain sila, Ginoo, nga pastor. Aron Lord, gamiton sila ni mo, Ginoo, to the fullest, alang sa buluhaton, kamay kalamkitan sa iyong kahimayangan, pagkalit mga katawan, at sa iyong tiinan. Equip them, Lord. Empower them, Lord. Anoint them, Lord. Kung ako mapagkampuanan sila sa pamilya sa mga anak. Kaya kung butangan ang ilang kasing-kasing burden sa mas pagkahan, Ginoong lato, na dibutang din mo sa ilang agabi. Ipatuloy pala mo sa mga ilang pagsaling
Pag-igugma ni at kanimo susama ang ilang mga banal, Lord, na higugma kanimo Ginoo, sunod kanimo Ginoo. Ug nagpabay kanimo Lord sa imo Ginoo ang mga tapas. Kaya itugod ka ba kayo ng mag-establish ng asawa mga anak, Lord? Kaya ka na itugod, Lord. Ipaharing Ginoo para iusas panimalay. Kung sinagta na rin, Panginoon ng mahay, isa rin sa may pahitabong Ginoo sa umabot ng mga alang sa katumanan Ginoo sa iyong mga anak. Lord, salamat maayo nga doon ay mga katawan sa mga nilang iparintuan nila. Sa mga pastor. Salamat kayo nga doon ay mga katawan nga iparintuan nila, Lord, ng mga leaders sa organization Ginoo. Na mupulfill sa imong plan, hindi ka kalimutan. Salamat Ginoo sa equipping. Salamat Lord sa enablement. Salamat sa anointing. Salamat sa power. Salamat sa strength of wisdom. Knowledge. Understanding. Spiritual understanding. Ginoo din yung mga kasama. Salamat tayo, Lord. Yung mga panagpapagin, ito yun. Kung kitandong kanila, hindi mga brasa. Dalayon ka ni Lord sa walay katapusan. Let your will be done. Let your plan, let your purpose, let your reason be fulfilled in this church, in this ministry. Hallelujah! Hallelujah! For healing, Lord, Father, we say, that you have established this church. Fulfill your purpose. Hallelujah. Hallelujah, Lord. This is the lesson we can do. This is the lesson we can do, Lord. The essence is a lesson to share the word, to propagate the gospel in the store, in the office, in the workplace. This is the lesson. Ang salamat po ng ito at ganang bahala sa banal. Hindi na mo kaya ang hindi na mo kaya ang nagsaling kami sa mga karasyon. Nagsaling kami sa puso. Nagsaling kami sa puso. Hindi na mo kaya ang sa mga si Cristo kayo. Hindi na mo kaya ang ginagamit. But Lord, you said, Lord, in your promises that you're going to be with us, even the beauty and the way. And we come to your word, we come to your promises. That you will always be with us, that you will never leave us, nor forsake us, as we continue to live in your life, as we continue to fulfill your purpose, and calling your election higher than our life, through you, because of you, and it's you, Lord, because through your
and keep us from falling. Thank you, Jesus. Greater are you that is in us than he that is in the world. Thank you, God. This is our prayer. In the mighty name of Jesus, we give you the glory. The glory that is yours. Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord.